Serbisyong para sa bayan. Handog ng mga eskolar ng bayan. Inihahandog ng National Service Training Program ng Universidad ng Pilipinas Diliman ang Serbisyong Tatak UP. Taas kamay, mga bagong bayani, sa harap ng pagsubok, huwag kang susuko. Bigyan ng boses ang sigaw ng masa, ang bagong pag-asa ay mula sa'yo, mula sa'yo, mula sa'yo. Panibagong pag-asa ay mula sa'yo. Hello mga classmates, nakikinig at nanonood kayo sa Serbisyong Tatak UP. Hatid sa inyo ng UP NSTP Diliman Office sa pakikipagtulungan sa DZUP 1602. Kasali ka! Ako po si classmate Gian Libroho. At ako naman po si classmate Ibay. Ang Serbisyong Tatak UP ang programang tumatalakay sa National Service Training Program o NSTP ng UP Diliman. Isa itong Gandingan Award-winning radio program na kung saan ang mga episodes ay nagagamit bilang resource material sa mga classroom-based discussions ng NSTP sa Diliman. Alright, so kumusta ka naman dyan, classmate Ibay, sa ating studio? Yes, okay naman po ako, classmate Gian. Miss ka na namin makasama ng face-to-face dito sa studio. Kamusta ka dyan? Nakadalawang episode na ako nang hindi kayo nakakasama. Hopefully sa susunod nating episode ay magkakasama tayo dyan sa studio, no? And classmate Ibay, since you're also teaching, medyo malapit na tayo sa ending ng semester. Kumusta naman ang academic semester so far? Nako, don't remind me. Ang dami pong mga requirements ngayon at syempre ang mga estudyante naghahanda na rin, 'di ba, para sa mga final requirements nila sa mga courses this semester. Ayan, kamusta ang on your side naman na nakaka-relate ka pa rin ba sa mga dinadanas sa mga estudyante ngayon pagpatapos ng semestre? Damang-dama ko, classmate Ibay. Dahil bahagi ako, nag-aaral ako ngayon. Ay, ganun ba? Hindi naman din. Oo, College of Law at nagmamadali din kami. Oh my gosh, oo nga pala. Mga binabasa. Alright, yes. So ramdam ko. Kung ikaw ramdam yung side ng teacher, which is very understandable also, kami din bilang estudyante na iintindihan din namin ang pagmamadali. And of course, malaki ding epekto na ikaw ay isang estudyante din and of course papalapit na ang Christmas, and for a lot of people sometimes naiiba na yung focus dahil nga holiday season Anyways, we all have to remember that we're still working or that we're still studying. All right? So actually, classmate Ibay, noong nakarang episode napag-usapan ninyo ni na classmate JJ at classmate Butch ang kahalagahan ng traditional medicine at mga halamang gamot sa modernong pamumuhay. Nabanggit din ni classmate Butch na ang mga halamang gamot ay malaking parte ng kultura ng mga Pilipino magmula pa sa mga panahon ng babaylan at mga shaman o itong pre-colonial times. Tama yan, classmate Gian. Ang mga Pilipino ay talagang one with nature. Ginagamit natin ang mga natural resources natin for various purposes. Na-emphasize rin sa huling episode ang appreciation sa mga traditional practices at mga halamang gamot gaya ng pagpapakulo ng dahon ng bayabas na lunas sa mga simpleng sugat since ito ay natural na antibacterial. Nadanasan ko to nung ako'y bata pa. Most importantly in that discussion, there was also a call to allocate certain spaces for herbal plants in the community. As part of the advocacy, classmate Butch encourages everyone to plant medicinal plants, indigenous plants in their households and their communities for general well-being and also to preserve Filipino medical traditions. Masingit ko lang, classmate Ibay. Ako rin, naranasan ko din itong pagpapakulo ng dahon ng bayabas. Dahil ang aking lolo, isa ito sa aming itinuro nung kami nagpatuli. Ay, ganun ba? Hindi na ako makarelate. pero classmate Gian, oo yan. So dapat yan tinuturo, 'di ba, sa mga generations, 'di ba? Para yung mga natutunan mo from your grandfather, 'di ba? Parang naituturo mo din, 'di ba, dun sa mga mas nakababata sa iyo.
Yeah. Ayan. Actually, lahat kami dumanas dito, lahat kami magkakapatid. So, pag nagkaroon na rin kami ng anak, ay kung meron pa kaming bayabas tree, we will definitely still do this. Yes. Or plant a tree, di ba? Yes, Ayan. which is very much important, no, classmate Ibay. So ngayong araw naman ay tayo ay dadako sa isang panibagong paksa. Para sa mga mag-aaral ng NSTP, tatalakayin natin ang isang makulay at mahalagang aspekto ng inhenyeriya or engineering, ang inhenyeriyang makatao o humanitarian engineering. Pag-uusapan natin na ang engineering ay hindi lamang tungkol sa teknolohiya at mga makina, kundi tungkol din sa pagkakaroon ng malasakit, pangunawa at pagmamahal sa mga komunidad na nangangailangan. To introduce our guest, siya ay dating professor sa UP Los Baños from 2013 to 2016 at ngayon siya ay assistant professor sa University of the Philippines Diliman, specifically in the Department of Mechanical Engineering at the College of Engineering. He teaches fluid dynamics and turbulence. Natakot ako. Mahirap yung mga subject na yan. In addition, he completed his Bachelor of Science in Mechanical Engineering at the University of the Philippines Diliman and both his Master's and PhD in Engineering in Osaka University. On top of that, siya rin ay nakapagpresenta sa maraming mga kumperensya at nakapag-publish sa mga kilalang journal sa iba't ibang bansa, which have been cited by other scientists and researchers. Currently, he is expanding his research interests that can be applied in diverse fields such as energy, agriculture, biomedicine, and meteorology. Wow, those are a mouthful. He aspires to establish his own laboratory in the future where he plans to mentor and train the next generation of engineers and scientists in the Philippines. So without further ado, welcome sa Serbisyong Tatak UP classmate Dr. Julius Rowan Lustro. Hello, classmate Gian and classmate Ibay. Maraming salamat sa paanyaya na makapagbahagi tungkol sa humanitarian engineering. Yes, pleasure is all ours, classmate Jules. So, classmate Jules, simulan na natin ang ating talakayan, no? Para sa panimula ng ating discussion, paano mo ilalarawan ang inhenyeriyang makatao o itong humanitarian engineering sa mga hindi pamilyar sa konseptong ito? Lalo na sa mga estudyante na may balak pumasok sa konseptong ito. Yung humanitarian engineering, isa siyang branch ng engineering siguro na yung kanyang focus ay kung paano makakatulong sa pamayanan. Karamihan kasi yung mga engineering focus lang sa pagka-graduate mo, usually ang mga papupuntahan mong trabaho ay may kinalaman sa industry, no? Depende yan kung saang field of engineering ka nakapaloob, no? Pero itong sa humanitarian engineering, dahil na rin siguro sa pagbabago sa society natin, no, dala-dala ng iba't ibang mga societal problems. We have climate change, we also have some effects dun sa pollution, no. So may mga grupo ng mga scientists na paano natin itutuon yung ating atensyon, no, yung ating disiplina, kung paano natin masusolusyonan yung mga problema sa ating komunidad, no, sa paggamit ng mga natutunan natin at mga teknolohiya, no, mula sa engineering. Ayan, so thank you very much, Jules. yes, nagkasabay tayo. Gian, siguro pareho tayo na-intimidate dahil nga engineering yung word. Hindi mo nakaka-intimidate. Kaya yun, pati yung kanina kasi, so very curious din kami, no? Kasi nga, it's a really very technical field, di ba? And ang tindi ng training, di ba, sa engineering, very challenging. Naalala ko na ano kasi ako sa mga physics at saka yung mga applied physics kasi, di ba? So sa inyong pananaw, paano naiiba ang humanitarian engineering in two things, ha? Una, sa traditional na pamamaraan ng inhenyeriya, and second, sa traditional naman na humanitarian work. Paano naiiba? Siguro yung sagot ko diyan, kung magkakaroon tayo ng kung sa math tayo, kung magkakaroon tayo ng Venn diagram, no? Alamat. So simpleng math lang naman to, no, sa sige. Sa elementary or high school natuturo to. Kung may Venn diagram tayo, kung meron tayong set, no, yung parang kung sa dinodrawing ng math teacher natin, meron tayong bilog, nandun yung set ng
humanitarian work, and then meron tayong another set, no, isa pang bilog na kung saan nandun yung engineering discipline. Meron silang intersection, no? Pag pinagdikit natin sila, merong espasyo doon kung saan nagsasama yung humanitarian work tsaka engineering discipline. And sa tingin ko yun yung magandang representation ng humanitarian engineering, no? Pagsasama ng paano natin i-apply yung ating engineering discipline para sa matugunan yung mga pangangailangan ng ating society. Sige, gawan natin ng mga ehemplo yan. So, ano ba yung mga disiplina or mga department, institutes na pala, no, dito sa UP Diliman, sa College of Engineering? Yung mga departments ba? Yes. We have, computer science, we have geodetic engineering, mechanical engineering, we have industrial engineering and operations research. We also have the Institute of Civil Engineering. We have Department of Metallurgical, Mining, and Materials Engineering. We also have EEI, Electrical, Electronics, and yari ako. Pag nakalimutan ko isang ka, basta diba? yung EEI, no? Yung mga EEE, natin. I think nasabi ko na yata lahat ng Yes. Kasi I would think dahil galing ako sa College of Architecture, I would think na I would be familiar sa kung anong ang nagiging intersections ng humanitarian work and engineering sa field ng, let's say, geodetic engineering. We work with geodetic engineers and also the civil engineers, di ba? So sa disenyo din yan and even mapping, di ba? Yung mga tungkol sa espasyo, di ba? So diyan ko nakikita kung paano na-apply, di ba, ang disiplina sa mga engineering courses sa service to the community. How else ba halimbawa dun sa mga ibang other intimidating na disiplina within engineering? Siguro simulan ko background namin, no. Kami ngayon sa NSTP sa College of Engineering, meron kaming transformation nung NSTP namin. Siguro nagsimula to nung etong papasok yung academic year 2024-2025 sa pakipagtulungan with the NSTP Diliman. Nagdaos tayo ng tinatawag na TESI, no, or Transformative Education for Sustainable Society, impact, no, sustainable social impact, sorry. So yung TESI is this is a brainchild of Kanjan Mehta, who is creative provost sa Lehigh University sa USA, and meron siyang interaction, no. Unfortunately wala yung isa nating kasama dito, si Jill Manapat, no, na dating lecturer sa sa DMME, no, and actually nagtuturo siya ng kurso tungkol sa humanitarian engineering as an elective, no, na pwedeng kunin ng mga open siya sa mga engineering. I'm not sure kung open din siya sa ibang mga disciplines, no. So nung TESI, medyo eye-opener sa akin yun eh. Ito talaga yung bukas sa na pwedeng nating i-apply yung ating engineering discipline, and medyo panibago yung approach niya, kasi kung ako bilang NSTP director, not director, coordinator sa College of Engineering, no, trabaho ko yung paano namin iangat yung mga programa namin, dahil in the past yung mga NSTP projects namin year in year out lang, no. So pagkatapos ng isang academic year, panibagong mga project na naman, no. So hindi siya sustainable. And dun sa TESI, nagbigyan kami ng framework, yung humanitarian engineering yung kanilang ginagamit. And dun sa humanitarian engineering na to, natutunan namin kung paano ginagawa nila sa Lehigh University, no, na yung parang pagtingin nila sa mga projects, no, sa NSTP, ay parang titignan mo rin siya bilang gawaing pang akademiko, kung saan pwede natin pasukan ng research ito, no, and katulad sa research, no, katulad sa projects, pwede ka magkaroon ng output na bilang mga akademiko. Isa sa mga natin, bread and butter natin ay yung yung published outputs, no. So pwede tayong magkaroon ng doon, and kasama yun sa actually sa
sa magandang research output yung pagdi-disseminate ng ating pagbabahagi ng ating karanasan, no, sa ibang mga and kunwari kung pupunta ka sa mga conferences at ibabahagi mo yung karanasan mo, makakuha ka rin ng mga karanasan nila and pwede nating may apply dun sa sitwasyon natin. So dun sa thesis na yon, yung College of Engineering, NSTP namin, napagdesisyonan namin na siguro ay dulot na rin na nung panahon na sinagawa namin yung thesis ay talagang binubuyo tayo ng bagyong Karina, no? Karina ba 'yon? Hindi ko na maalala. Basta yung bagyo na napakalakas, no? Yes, binagyo nga tayo. Binagyo tayo, no? Kaya siguro yung naging rin namin, no, naging programa namin nung pumipili namin, output namin sa workshop na 'yon ay gumawa ng topic, and yung nagawa nga naming topic is disaster response and disaster risk reduction and management, no? So kami sa iba-ibang mga disiplina brainstorming kami ng mga posibleng proyekto na pwede naming kunin, no, under this DR and DRRM na program. So may mga hinati namin yung mga mga proyekto namin sa dalawang kategorya, yung disaster response, yung mga pwede nating gawing proyekto na kung saan pwede tayong makatulong tuwing mayroong responde sa mga times ng crisis, no? And yung pangalawan ay tungkol sa management, no? This is yung period niya is bago mangyaring sakuna, no? Ano yung mga pwede nating magawa, no, para maibsan yung magiging epekto ng sakuna kapag nangyari na ito. Alright, so marami pa tayong dapat pag-usapan tungkol dito sa humanitarian engineering. Subalit tayo po muna magbe-break at babalikan natin ang ating usapang hinggil dito. Kaya huwag niyo pong kalimutang ilike ang aming Facebook page, facebook.com/serbisyongtatak-UP, and use the hashtag serbisyongtatak-UP. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Magbabalik po ang Serbisyong Tatak UP dito sa DZUP 1602. Kasali ka! Halika na't makinig sa DZUP 1602. Tayo na't makinig sa DZUP 1602. Ikaw ako, tayo sa DZUP 1602. Kasali ka! Huy, hinga ka naman dyan. Kaya mo yan. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka. Ang dami-dami kong kailangan gawin. Maraming examen sa school. Marami rin trabaho para sa mga organizations ko. Halos 3 araw na rin akong walang tulog. Hindi ko alam kung may oras pa akong kumain o uminom man lang ng tubig. Pagod na ako. Di ko na alam kung paano pa ako tutuloy. Ang sariling kalusugan ay ang puhunan para sa kinabukasan. Huwag kalimutang kumain, uminom ng tubig, at matulog ng sapat sa isang araw. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka. Serbisyong Tatak UP. And we are back here on Serbisyong Tatak UP sa DZUP. Ako po muli, classmate Gian Librojo. At ako naman, si classmate Ibay, kasama pa rin natin si classmate Jules. Right, welcome again, classmate Jules, sa ating programa. And again, welcome back to our viewers and listeners here on Serbisyong Tatak UP. Kanina nga, napag-usapan na natin kung ano nga ba itong humanitarian engineering o inhenyeriyang makatao, no? Tungkol sa aking palagay, correct me if I'm wrong, classmate Jules. It would seem to suggest that humanitarian engineering is viewing
engineering in a people-centric approach. Is this correct? Yes, tama 'yon, classmate Gian. Oo, kaya nga nabanggit ni classmate Jules kanina yung mga naiisip nilang proyekto ngayon sa pamumuno niya dyan sa NSTP ng College of Engineering sa UP Diliman, kung paano nga ba mas magagamit yung engineering as a discipline, as a field of study pagdating sa paraan ng pagtutulong sa mga komunidad. And I think one of the things that they focus as discussed a while ago is disaster risk reduction and management. And classmate Jules, if we can piggyback on that topic, no? Bakit ba sa tingin ninyo mahalagang iangkla yung engineering o yung inhenyeriya dito sa pagiging people-centric? What is the basis of all this, classmate Jules? Sa tingin ko kasi malaki yung malaki yung ambag ng science and technology sa ating bansa, and yung mga engineers malaki yung kanilang papel para mataguyod yung yung ating society, no? And yung sa kasi natin ngayon, marami tayong mga problema, no, na kaya nating solusyonan using scientific method, no? And yun siguro yung magandang pwede naming maibahagi, no, sa College of Engineering dito sa NSTP program, no, kung paano makatulong yung disiplina namin, yung aming frame of mind para maka-identify kami ng solution dun sa mga problema society natin. Ayan, we were also talking about that earlier, classmate Jules, kasi halimbawa very complicated, I guess, and ang inyong disiplina, 'di ba? Very technical siya. But as someone who is not an engineer, what can we learn from engineers in terms of, I guess, systems thinking, problem solving approaches, even yun, yung parang how you come up with solutions. Mm-hmm. Siguro sa engineering kasi, no, before we had the ES department, no, pero mayroon pa rin naman engineering science ngayon, no. Siguro yung foundation nung kung paano kami nagso-solve ng problem kahit sa papel lang, no. First is we identify yung problem, no. And by identifying problem, kasama doon yung pag-alam ano ba yung mga parameters, ano ba yung mga given, ano yung mga requirements, no. And ano yung tinatanong talaga dun sa problema na yon, no. And then saka natin magkakaroon ng systematic, no, na pagsulat ng solution, no. Magsisimula yan sa isang formula, no, sa assumption, and use step by step work on that formula, no, hanggang sa mag-arrive ka dun sa isang solusyon, no. So siguro yung training namin sa ganong mindset, malaki yung tulong, no. And pwede naming ma-apply ito, no, kapag bumisita kami sa NSTP sa mga komunidad. Pero tandaan natin, no, isa to sa mga malaki kong natutunan, no, nung nandito na ako sa NSTP, na yung pag-identify ng problem sa komunidad dapat nanggagaling sa kanila, no. Kasi mas maganda yun, sila yung nandun sa komunidad, mas alam nila yung nangyayari dun sa kanilang area, no, dun sa mga members ng kanilang and yung role nung kami pag pupunta kami doon is ano yung pwede naming makuha na mga experience nila, no, mga danas nila, and magkakaroon tayo ng pagbabahaginan kung paano natin i-apply yung ating engineering discipline, no, na suitable para dun sa problemang kanilang na-experience. So, magandang way yon, yung nag-engage, di ba, yung mga engineering students with the community. So, ano yung mga nagiging experience nito? Madali naman i-bridge yung gap, halimbawa, between the technical side and that, yun nga being people-centric na minention kanina ni classmate Gian. Siguro magbibigay ako ng isang example ng isa sa mga successful na project sa sa NSTP sa College of Engineering, yung ginagawa ng ating department from
triple E, no? Yung professor nila dito ay merong contact with Dumagat people sa may Bulacan. And every year nakipag-engage sila. And bawat taon, iba-ibang proyekto yung kanilang ginagawa, no? Depende sa pangangailangan ng komunidad, no? Halimbawa, meron silang kakulangan sa mga lighting paggabi, no? So yung unang isang batch ng mga estudyante ay nag-develop ng mga solar powered na pailaw, no, dun sa ano. And I think yung isa pang pangangailangan nila ay sa patubig, no. So baka yun yung gagawin na kapag nagkaroon ng NSTP project ulit yung Triple EI, no, patubig naman. And depende yun sa pangangailangan na kung meron namang halimbawa, no, yung isang inisip namin ngayon yung digital literacy, no. Kasi para sa atin siguro bilang ano na tayo, maganda yung edukasyon natin, napakababa nung parang ang assumption natin alam na dapat natin no, yung computer, pero hindi lahat ng mga tao, particularly yung mga matatanda na hindi nakaranas ng ano, no, nung digitalization, no, pagbabago, and yung may ano, yung mga hindi sapat yung kanilang alam, no, or yung access nila to technology, merong challenge para sa kanila yon, no. And yun maaring malaking opportunity yun, no, para makapag-engage and makapagbahagi kahit yung mga estudyante natin, no. Yes, so mga projects na ito na nabibigyan ng mga estudyante ng opportunities, diba, for mga real world experience, diba, and really solving mga big problems, diba, ng communities and even buong bansa, diba. So naalala ko when we had that workshop, si Transformative Education for Sustainable Social Impact, hindi tayo lahat engineer noon. Nandun ako, hindi naman. So iba-ibang disiplina. Parang the objective of that workshop was to really bring different disciplines together, diba. Hindi lang kasama ang sa arts, diba, culture and also the sciences, applied yung sa inyo, and then the pure sciences, kasama na din yung architecture. So parang ano yung naging value ba nito? Yung dahil nga it's coming from an engineering framework, 'di ba? Anong nagiging value nito dun sa pagsasama-sama or pag-integrate, 'di ba, ng iba't ibang disiplina within that framework? Siguro yung 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 maaambag ng disiplina namin mismo doon sa problema, no? Halimbawa, yung mga initial na brainstorming namin ng mga proyekto, halimbawa nagkaroon ng sakuna, no? Wala tayong yung communication lines natin, pwedeng mawala yan, no? So ano yung mga pwede nating ma-set up na mabilisan, no, para magkaroon ng alternative na para sa communication lines, no? Pero take note na yung mga ganitong proyekto naman, hindi naman ito mabababa lang to, pero yung impact naman niya ay mataas. Hindi naman nating sinosolve ang kagutuman sa buong mundo, no, o digmaan. So sa ang tingin ko kasi ito yung mga maliliit na ating mga ambag, no, pag pinagsama-sama yan, malaki yung nila, magiging potential for impact sa komunidad natin. Yes, I think yun yung pinaka na-appreciate ko the most. It's really that systems thinking, which would really be parang approaching it from a macro perspective, diba, na how all these small contributions, diba, fit into a larger system. Ayan. So, siguro kabit na rin nito ang isa namin gustong tanungin din. Yun nga, mga pangunahing hakbang o proseso na ginagamit ng mga engineers upang matiyak na ang mga solusyon na kanilang idinisenyo ay tumutugma sa natatanging pangangailangan ng komunidad. Na-mention nyo na rin earlier, di ba? It's really, kasi identification of the problem, but that it has to be done by the community. So, paano ito na-facilitate, di ba, ng mga engineers or engineering students? Sa ngayon, siguro yung mga sagot ko magagaling doon sa sa current project namin ngayon about DR and DRRM. Nakapag-ugnayan kami sa Quezon City
nito lang. And yung kinakausap namin yung Barangay and Community Relations Department ng Quezon City, no. So sila yung department na parang may coordination with yung mga barangays and community members. And hihingin namin yung tulong nila para i-connecta kami dun sa mga barangay. May mga na-initial na barangay na na nabanggit sa amin, particularly yung mga madalas na lumalabas na binabahan itong mga nakaraang yung Tatalon, Silangan, Bagong Silangan, no. So I think maraming maraming mga problema na pwede naming mapasok doon and may apply yung engineering discipline namin, no? So halimbawa yung solid waste management, kasi isa sa mga problema natin lalo pag baha-baha yung magkakaroon tayo ng solid waste na nai-stack dun sa mga drainage natin, no? So through some projects, halimbawa kung paano mababawasan yung solid waste, no, through either recycling or upcycling ng mga waste natin, no, malaking tulong na yun, no. Mababawasan na yung mga perwisyo na pwedeng makabarabara dun sa ating mga drainage, no. Ayan, so parang napakalawak at napakarami din talaga ang parang expertise, 'di ba, na nanggagaling sa engineering. 'Di ba kanina we heard about even disaster response, ganyan. Lighting, 'di ba, yung power, 'di ba? Tapos yun nga, even solid waste management. What do you think so far, classmate Gian? Actually, one of the things that I think one of the key takeaways na makukuha ko dito sa usapan nito thus far, insofar as disaster risk reduction and management is concerned, no, I think I want to go back to what classmate Jules mentioned na really yung danas ng komunidad is something that's very important, no, for us to, or for our engineers to actually harmonize the knowledge and expertise and skills that they have with the community or indigenous knowledge, no. And I think this is very much apparent and it's very much put with premium insofar as DRRM is concerned, because obviously it is the community who knows best, because they experience on a daily basis the effects of disaster risks and hazards, no. And I think maganda rin ito dahil I think one of the criticisms na naririnig natin, at least I think dati, at hindi na ganun ka lala ngayon, is the fact that, or is the criticism that sometimes when UP students or UP stakeholders or members of the UP community go to communities, may dating na parang they are up in the ivory tower, no, or they have this messianic complex, but that's not really the case, no. What's apparent, at least with the discussion that we're having with the classmate Jules, is the community knowledge and the community experience is being considered whenever solutions are being crafted for use of the community, no? And maganda yun na pag-uusapan that they are able to harmonize yung skills and knowledge and expertise that our engineers have with the experience of the communities, because they know best the problems. And if we listen to them, if we listen to the communities regarding their challenges and the issues that they're confronted with, then we are able to best provide solutions given those considerations. Tama ba, classmate Jules? Oo, tama yan, classmate Gian, no? So parang siguro pwede nating tignan to, no, kung nagtatrabaho ka lang bilang engineer, yung client natin, yung community, no? So gusto nating makuha sa kanila, ano ba yung pangangailangan, ano ba yung mga specifications, no, na kailangan nating i-consider dun sa gagawin nating solution para sa kanila. Yes, din ako nakaka-relate din sa aming disiplina. Medyo related kasi sa architecture, 'di ba? Na it's parang being trained to become
professionals, diba, to provide professional service, and it's the same na kailangan maging sensitive, diba, at sa mga needs, diba, ng inyong kliyente, which is in this case yung komunidad. Ayan. At importante din ang nakikita ko din dito sa humanitarian engineering ay ang pagdedesenyo ng engagement at proyekto sa komunidad na may continuity at sustainability. Ito ba one of the considerations din? Oo. Siguro yung malaking pagbabago na gagawin namin, no? I-stretch namin yung haba nung mga proyekto, no? Kung dati, yun nga, one year lang yung ano. Ngayon, i-stretch namin siguro hanggang ngayon, titingnan namin mga 3 years na ano. Yung first year namin, kung saan yung ngayong academic year, no? Gagawin lang muna namin situational analysis, no? Yung by the end of the first year, ang gusto namin is makapag-propose ng mga something project. Kasi dati, first semester, project proposal kagad, tapos second semester is implementation, no? And then, ganun lang yung cycle. Pag natapos yun, wala na, no? So, gusto namin, para sustainable ito, yung first year namin, situational analysis. So, makipag-engage kami dun sa, sa community, and we're gonna look for their inputs, no? Ano ba yung mga pangangailangan nila? And we will try to come up with several projects, no? So, yung second year, third year, second year siguro deployment ng projects na yon, and third year is we're going to check kung paano ba yung deployment na to, nagwo-work ba to para sa kanila. And then after the third year, no, so panibagong cycle na naman ito. Well, hindi pa namin napag-usapan ito, pero ang nakikita ko sa ngayon is kapag meron kaming mga nakitang projects na maganda yung naging output, no, so pwedeng maging champions ito, and we can replicate this project to other barangays naman or community. Yes. So parang ang isip ko, parang nakaka-intimidate ba minsan na parang it seems very straightforward, 'di ba? Parang but this makes sense, ganyan. So ito yung mga practical steps talaga, parang very logical na proseso, 'di ba, para mag-approach ng mga problems. So parang naisip ko parang how do you make it more parang this way of thinking or approaching problems, 'di ba? How do you make it more hindi naman appealing naman siya talaga, yung mas naiintindihan, di ba, or paano ma-apply, di ba, ng ibang mga disiplina yung ganitong klaseng proseso? Kung paano siguro bawat disiplina kasi may ambag yan, ako naniniwala, may ambag yan sa sa komunidad natin, no. Siguro tignan nila kung ano yung makinig dun sa mga problema nung kasi pwedeng pwedeng two-way yan, maghahanap ka ng community na baka meron ka ng nakikitang proyekto or project in mind, no? And maghahanap ka ngayon ng community na pwedeng pasok doon sa ganun yung pangangailangan nila. Kasi maganda yung ganun nagma-matching tayo ng matching nung community na may ganung problem, and yung naisip mong proyekto, and saka kakukuha ng nung ano ba yung mga naranasan na. And kasi yun yung hindi natin alam pa sa ngayon dahil wala tayo dun sa komunidad, no? And yun yung mga kailangan nating malaking i-consider dun sa pag-develop ng project kasama yung, kasi community-based dapat yung yung project natin. Yes, so parang ang nagigets ko dito then classmate Gian is when you go into a community, 'di ba? Parang wala ka pang set na iniisip na problema nila. Parang you don't go there, 'di ba? With na meron ka nang pre-prescribed na solutions kagad without finding out muna kung ano yung mga needs nila talaga. Ayan. So ano pa ba ang bakit mahalaga ang pag-unawa sa ganitong klaseng solusyon sa inhenyeriya kahit hindi ka engineering major? Paulit-ulit ba yung tanong ko? Iniisip ko. Siguro yung halimbawa yung kina Ma'am Joan sa yung ating kasamang NSTP coordinator from the College of Music, no. Yung binigay niyang example doon ay yung nag-open sila ng summer school, no, or school for training sa instruments.
yun ay tingin ko napakagandang programa para ma-improve din yung mga bata na na wala naman masyadong access sa pag-aaral ng musika and interesado naman sila, nabibigyan natin ng pagkakataon para magkaroon ng oportunidad so ito'y parang nagke-create tayo ng opportunities para sa ating mga komunidad, and we're trying to inject our disciplines para dun sa solution natin. Ayan. So, classmate Gian, may dadagdag pa kayo na komento tungkol dito? Actually, tama, classmate Ibay. Gusto ko rin tanungin si classmate Jules kung since we're talking about humanitarian engineering, ano ba yung mga pinakamalaking hamon o hadlang na inyong nakaharap kapag nagtatrabaho sa mga proyektong makatao, partikular sa mga lugar na may limitadong resources o prone sa kalamidad? Siguro yung isa sa mga nakita kong dahil bago pa lang ako sa bago pa lang ako dito sa NSTP, yung nakikita kong problema ngayon yung yung access mismo dun sa sa community, kasi may mga legalists ka pang kailangang pagdaanan, and kaya kami nakipag-ugnayan kagad kami sa LGU dahil mapalad naman tayo, yung Quezon City ay merong BCRD, Barangay and Community Relations Department, and sila yung maglalapit sa amin sa mga community, kasi minsan may parang hesitation kapag pupunta kami tapos kami po from UP Diliman Engineering, so parang medyo may apprehension yung mga community, parang paano ba yung proseso, so through itong BCRD, so parang sila yung liaison, and since kilala naman sila ng mga komunidad, mas madali yung pakikipag-ugnayan namin sa mapapadali yung pakikipag-ugnayan namin sa mga barangay tsaka community. I think this is something to do with the fact also na syempre pag taga-roon ka tapos may mga dayong pumupunta, syempre ang maiisip mo ay sino ka ba? Kumbaga in English, who are you to tell me this is how we should address our problems, no? Yes, tama yun, Classmate Gian. So maganda talaga na meron tayong liaison, at least insofar as Quezon City is concerned, between us, the academe and the students, and also the communities, the barangays in particular. So mga classmates, magpapatuloy po ang ating usapan hinggil sa humanitarian engineering sa ating pagbabalik. So don't forget to like our Facebook page, facebook.com/servisyongtatak-UP, and use the hashtag #servisyongtatak-UP. And of course, if you have comments, please feel free to post them on our comment section or in our comment section sa ating Facebook Live. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Magbabalik po ang Serbisyong Tatak UP dito sa DZUP 1602, kasali ka. Halika na't makinig sa DZUP 1602. Tayo na't makinig sa DZUP 1602. Ikaw ako, tayo sa DZUP 1602. Kasali ka. One iced coffee for Pam? Huwag na po yung straw. Salamat. Kanina pa ako nauuhaw eh. Bili ako ng tubig, ikaw? Di na. May baonan ako. Prepared at tipid pa. Taon-taon, 8 milyong toneladang basura ang napupunta sa karagatan. Ang pagbabago ay nagsisimula sa'yo. Iwasan ang paggamit ng disposable plastic na nakasasama sa kapaligiran. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali. Uy, ikaw. Oo, ikaw. Naalala mo ba kung anong mga nahawakan mo sa buong maghapon? Nung binuksan mo yung pinto palabas. Nung nagbayad ka ng pamasahe. Papo yung 20. Iyang kakainin mong pagkain. Ang mga pang-araw-araw nating gawain ay maaaring magpasa ng mikrobyong nagdudulot ng sakit. Parating maghugas ng mga kamay upang mapanatili itong malinis.
Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka. Serbisyong Tatak UP. And we are on our last leg here sa Serbisyong Tatak UP sa DZUP 1602. Kasali ka. Ako po, si classmate Gian Libroho. At ako naman, si classmate Ibay. At kasama pa rin natin si classmate Jules. Hello. Right. So mga classmates, so kanina napag-usapan na natin ng mas malaliman pa itong konsepto ng humanitarian engineering and how it is applied in real life, no? And kanina nga isa sa mga hamon na naibahagi ni classmate Jules ay itong coordination minsan sa mga komunidad. And as was apparent in our conversation, no, isa sa mga apprehension din kasi talaga ng mga ng mga communities ay yung mga dumadayo na tila ba'y nagbibigay na lang ng mga solusyon without even going through or without even consulting with them. So at least insofar as UP is concerned, pag pumupunta tayo sa mga komunidad, we make sure that we go through proper channels and we hear the experiences and also the knowledge that the community possesses, because these are very important to make sure that what we do in the communities, no, has lasting impact, may sustainability, because this is something that came from insights from the community. This is something that I think the community can also own, no, and since they are part of the solution making, no, they can continue with the solutions that are being suggested and proposed by our experts, our professors, our researchers, and our students from the campus. So, classmate Jules, gusto ko lang din na tanungin, no, siguro sustainability din kasi ay isang mahalagang konsepto nga dito sa mga proyekto, no. So far with the projects that you are handling with the aspect or with the perspective of humanitarian engineering, meron na ba tayong mga dumadaan sa evaluation, making sure that indeed we are making impact? Sa ngayon wala pa kaming diyan, no, dahil nagsisimula pa lang itong programa, pero siguro magandang magkaroon kami ng evaluation tools, no, para makita natin kung na-maintain ba yung mga project, kasi yung isa sa mga mga nakita namin and na-consider namin before, baka pagkatapos halimbawa yung i-deploy yung halimbawa yung sa Dumagat people, pag na-deploy yung solar panels, ano pa yung mga pwede nating gawin para maging maangkin, no, ng komunidad yung mga project na yun. So pwedeng magkaroon ng workshop, no, kung paano alagaan yung yung mga solar panels, paano siya i-maintain. Pero may mga rin dyan, limitasyon din. Halimbawa kung masira na talaga yon, wala na yung proyekto. So panibagong na naman yan, problema, no. Siguro yung pagbisita, pag-monitor, and yung isang mahalaga rin dito, yung empower natin yung community natin, no. Ibahagi natin yung mga technical, kung baga ba papababain na, ilaymanize natin yung mga technical na knowledge natin, na para magamit din na sila, and madagdag din yung kanilang kaalaman tsaka mga skills. So parang ang nagagather ko dito, talagang napakalawak din kasi ang disiplina ng engineering, and it's really also yun nga about how to apply engineering principles, including yung mga technical aspects nito, at hindi lamang mga technical, pati yung systems thinking, di ba, for humanitarian purposes. Paano kaya, siguro itanong ko na rin, paano makakatulong halimbawa ang ating mga mag-aaral, lalo na sa mga NSTP, kung hindi man sa NSTP, pati yung mga reservists natin, sa pag-unlad ng komunidad gamit ang mga prinsipyo ng humanitarian engineering? Siguro nakita ko lang sa ngayon, kung pang-akademikong exercise ito pagkatapos sa labasan ng NSTP mismo, no, yung mga disiplina natin, meron tayong minsan capstone or product design courses or thesis, no,
baka pwedeng yung problem natin for the thesis is manggagaling sa sa community, no? So halimbawa, yung isang nabanggit nga sa akin nung aking kasamahan sa nung nag-usap kami sa mechanical engineering, kasi yung project nila last year ay tungkol sa mga hayop, no? Pet adoption ata yun, no? Ngayon, kung papasukan natin yan ng humanitarian engineering, halimbawa, no? Kung paano gumawa ng mga prosthesis para sa mga hayop na halimbawa nawalan ng hind legs, no? So pwedeng gawing pwedeng thesis yun o kaya capstone design project, no? So I think yun din yung for sustainability, kasi it's very important, 'di ba, especially in an academic environment na nililink din, 'di ba, ang community engagement or community work sa mga pang-akademiko, 'di ba, na pursuits, pati research, 'di ba? Parang it makes it more sustainable din in that sense. Balikan nga natin yung pets, nagiging topic natin yung pets, prosthetics kagad. Parang napaisip ako tuloy na halimbawa sa mga ganyang aspeto, 'di ba, na ibang disiplina, 'di ba, nagtatry na mag-approach at maghanap ng solutions. Naging topic namin ang trap, neuter, volunteer return. So paano so yung mga ganong hindi ganon ka technical na bagay, yung kasi yun nga yung pag-design ng prosthetics, parang ang daming yung mechanical knowledge ganun. So sa mechanical engineering, 'di ba? So parang iniisip ko nga paano kaya na maililink din sa engineering na discipline yung mga ganung mga bagay. Yun lang naiisip ko na example for now. May naiisip ka ba, classmate Gian, na ibang ehemplo na parang na it seems like it's not very engineering, pero parang may aspeto dito na ma-applyan, 'di ba, ng parang engineering. Yung nakita pwede siguro no? Ito hindi to ay yung example dun sa Lehigh University, no, nung workshop. Hindi siya engineering problem mismo. This is a medical problem, no. Yung isang project nila is sa isang bansa sa Africa. Merong certain area doon na mataas yung sickle cell sickness. And yung problema nila, yung pag-detect nung ginagamit nilang pag-detect kung may sickle cell sickness ka, napakamahal. So yung may isang grupo ng mga researcher and students, nag-develop sila nung mas mura, low cost na sickle cell sickness. I think ang mga mga bioengineering, no, tsaka mga chemical engineering yung mga composition ng team na yon. So ayun, medical problem pero pwedeng mapasukan ng engineering na unit. So bigla ko din tuloy naisip yun din sa solid waste management, 'di ba? Although yun at least mas clear, 'di ba, yung connection din sa engineering. Pero sige nga ikwento niyo din yung naging proyekto, 'di ba, ng mga students sa humanitarian engineering diyan sa problema ng mga plastics, 'di ba? Plastic waste. Sa plastic waste wala pa kaming yung yung gagawin naman namin ngayon is about urban mining or urban. So yung mga natin, mga metal na scraps, no, ipoproseso yun, kukolektahin and ipoproseso para maging kung ano man yung next na, no. Yung isang tinitignan namin ngayon, yung partnership with Lehigh University is yung pag-upcycle ng mga aluminum scraps para magamit natin sa magpo-produce ng mga aluminum extrusion na pwedeng magamit, no, para sa na-identify kasi nila na malaking porsyento daw ng aluminum scraps natin ay ine-export natin, and binibili na natin yung mga yung finished product na ginagamit naman natin sa iba-ibang mga proseso. So why not magkaroon tayo ng sarili nating pag-harness and pag-upcycle ng aluminum scraps, and dito na natin gawin yung para mas mura, and makakatulong pa tayo sa paggawa ng industry, no, and job creation yun. Yes, so yun nga ang lawak, 'di ba, ng nasasakop. So
parang yung parang like one little item kung paano siya na-affect, 'di ba, dun sa mga yung kung ano yung mga connected sa kanya. Dun ko biglang na-appreciate talaga yung engineering thinking din kasi siguro so kasama kasi diyan ang materials at merong yung materials engineering din talaga yan. So halimbawa madami din kasing mga non-engineering, 'di ba, na majors na yung mga proyekto nila ay diyan yung sa mga recycling efforts, 'di ba, or waste segregation, waste recovery. I feel na sa engineering connecting it with that, 'di ba, takes it pa to the next level, 'di ba, what to do with those yung mga materials that are recovered or collected. So I remember yung isa pang naging proyekto ng mga estudyante, 'di ba, sa Lihay ay yung sa sachets, 'di ba, meron ding ganong aspeto. So yun. So malaking contribution din ito yung parang kung what happens next, 'di ba, pag na-recover na, 'di ba, yung or na-collecta itong mga recyclable materials. Ayan. So yung innovations in that aspect. Ayan. Classmate Gian, kamusta ka dyan? Napakadami nga pala talagang pwedeng pasukan ng humanitarian engineering sa iba't ibang industriya, iba't ibang gawain ng ating modernong mundo. Nang sa gayon ay makatulong tayo sa pagpapabuti ng lagay ng ating mundo, ng mga sarili-sarili nating komunidad with the preferential option for the communities and our people, no? Any final message, classmate Jules, to our NSTP students? Siguro yung na-realize ko, no, nitong nagdaang taon, especially na naging NSTP coordinator ako, siguro magandang mabago yung pananaw ng mga estudyante sa NSTP bilang academic requirement na kung tutusin hindi na masyadong hindi siya masyadong nabibigyan ng pansin dahil lang naman yan, hindi siya part talaga nung major subjects na kinukuha nila, no. So maganda siguro magkaroon ng change of mindset na makita ang NSTP bilang opportunity na talagang makapag-serve sa community. And yun naman talaga yung pina-pride natin yung sarili natin. 'Di ba, sa UP na makapaglingkod sa pabalik sa komunidad na humubog sa atin, nagsustento dun sa ating pag-aaral, no. And siguro tignan natin sa ating maliit na pamamaraan, no, paano natin ibabahagi yung ating disiplina pabalik sa komunidad, no. Maliit na effort man yan, pag pinagsama-sama natin yan, malaki yung epekto nito sa ating komunidad. Alright, I think that's a very fine final note to all our NSTP students. Maliit man ang ating mga ginagawa o inaambag, when we put them all together, they make great impact. And on that note, we'd like to thank you, classmate Jules, the NSTP coordinator ng College of Engineering, para sa iyong oras at pagbabahagi sa ating programa. Thank you again very much, classmate Jules. Salamat din, classmate Gian. Huwag kalimutang i-like ang aming Facebook page, facebook.com/serbisyongtatup. Mga classmates, tutok po kayo sa susunod na episode ng Serbisyong Tatak UP. Muli, ako po si classmate Gian Librojo ng DZUP. At ako naman si classmate Ibay Sikam ng NSTP Diliman Office. Samahan nyo kami ulit sa susunod na linggo, 11 ng umaga. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Magsama-sama po ulit tayo sa susunod para sa isang panibagong episode ng Serbisyong Tatak UP. Ito lang yan sa DZUP 1602, kasali ka. Serbisyong para sa bayan. Handog ng mga eskolar ng bayan. Inihahandog ng National Service Training Program ng Universidad ng Pilipinas Diliman ang Serbisyong Tatak UP. Taas kamay, mga bagong bayani, sa harap ng pagsubok, huwag kang susuko. Bigyan ng boses ang sigaw ng masa, ang bagong pag-asa.